makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit at lupa. Maraming salamat po Diyos sa araw na 'to na muli mo kaming pinagsama-sama, muli mo kaming binuklod Panginoon. Salamat na hindi ka nagbabago, ikaw noon, ngayon at magpakailanman, Ama. Salamat po sa dakilang kapangyarihan mo na mararanasan ng bawat isa sa amin. Patuloy mo pong siyasatin ang aming mga puso sa oras na 'to. Patuloy mo kaming pagkalooban, Panginoon ko, ng busilak na puso na handang marinig ang iyong mga salita, na sincere, Panginoon ko, na magbabago, makakaranas, Panginoon, ng heartfelt praise, Panginoon, sa iyo, O God. Mula sa mga umawit, Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa mga nanalangin. Lord, nananampalataya ako na naririnig mo ang aming mga tinig na magpuri sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, na natagpuan namin ang relasyon sa iyo, O God, na ikaw, O Diyos, ang pumili sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, na patuloy mo kaming pagkakalooban ng unawa sa kapangyarihan, Panginoon ko, ng iyong banal na salita, Ama, na ma-encounter namin ngayong oras na to. Kaya naman, Ama, patuloy naming maranasan, O Diyos, ang pagmamahal mo, Panginoon ko, ang kapangyarihan ng iyong salita, ang pagbabago at transformation sa information, Panginoon, na katatagpuin kami sa araw na 'to. Kaya Lord, here I am, Father God. Gamitin mo lang ang bibig ko, Panginoon, na magpahayag ng iyong salita. Mangusap ka, maging isa ang ating isip, Panginoon. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus, O God. Patuloy mo, Panginoon, parangalan ang iyong pangalan for the sake of your name, Father God. Ilubog mo lang ako, Panginoon, at ikaw ang makita at marinig nila, Ama. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking samot dalangin. Patuloy po ako nagpapakumbaba sa iyong harapan, Ama. Ikaw po, O Diyos, ang aking itataas, Panginoon, at bawat isa, Panginoon, ay bigyan mo ng bukas na tenga, Panginoon, isip at puso, Panginoon, sa kapahayagan ngayong araw na to. Tulungan at turuan mo kami, Panginoon, na maunawaan ang iyong salita, ang inspirasyon, na mismong banal na spirito mo ang nagbigay at nagkaloob. In Jesus' name I pray. Amen and amen. So, ang atin pong topic, nilaktawan ko na po yung about sa music kasi ilang linggo na rin naman po na tinatopic ni Pastor. So, tayo po ay dumako sa preaching to the unchurched. Amen. So, ang sabi po dito sa Colossians 4, 5, 6, ay, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin ninyong laging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Ephesians 4:29, sabi po, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Amen? So dito po tinuturuan tayo, no, kapag tayo po ay ang makakausap po natin dito yung mga tao na hindi po nagcha-church. Amen? So, more of nakakarinig po ng mga ganitong klaseng kapahayagan, yung trabaho po ito ng mga evangelist sa ministry. Amen? Katulad po nila pastor evangelist sila ni Pastora Jesusa, 'di ba? Nakakarating po sila sa iba't ibang lugar para makapagpahayag po ng mga little sermon na pine-prepare nila na gamit po ang mensahe na kanila pong isinusulat at pinag-aaralan. Amen. Para sa mga unchurch na alam niyo yung community na mabilis mo lang i-drop yung message. Yung pupunta ka sa isang lugar tas mabilis mo lang ihuhulog doon yung message na marinig ng mga tao. So dito po kapag na-discover natin yung greatest na complaint ng mga unchurch sa mga area, madalas mapapansin niyo doon yung mga tao, andun yung kanilang boring sila na makinig sa mga mensahe ng Diyos. Amen? Kasi hindi naman to madalas nilang naririnig. Amen? Kasi most ng people, parang ang relaxing nila, hindi naman sa salita ng Panginoon eh. Amen? Kaya napakahalaga po na
marunong din tayong magkaroon ng strategy. So, dapat nagde-decide tayo ng better at saka seryoso na nire-re-examine natin yung mga question na ibabagsak natin sa mga tao. Lalo na kapag gumagawa tayo ng mga message na may sense. Dapat may sense. Alam nyo na maaakit nyo. Diba? Tanong pa lang doon sa iyong paghahayag, nagtatanong ka pa lang sa tao, makukuha mo na, ma-attract mo na yung kanilang mga tenga. Amen? Kasi kailangan sa mga taong unchurched, dapat may sense yung sinasabi mo. Hindi ka lang dapat nagkukwento na parang maiinip sila. Amen? Kaya maging matalino po tayo. Dito tuturuan tayo kung paano po natin i-catch up o mamangisda tayo ng mga tao ng mga unchurched. Amen? Hindi naman kasi mahalaga kung gusto nila yung mensahe o hindi. Amen? Kasi sabi ko nga sa inyo, 'di ba, laging tinuturo sa atin ng Panginoon, we are all predestined. May mga tao talaga na talagang naka-predestined na. So hindi ang trabaho natin is magtanim ng buto. Hindi natin trabaho na pilitin sila. Amen. Kaya whether they like the message or not, amen. Whether ito ay enough na sermon o tama yung doktrina mo, o maganda yung pag-awit mo sa kalsada, no? Hindi po yun mahalaga kasi, anong tawag dito? Yung mga tao, no? Hindi yun mahalaga sa mga tao, I mean na nakakarinig kung ito ay pahahalagahan nila. Amen? Kasi hindi natin hawak at hindi natin control yung mga tao sa labas. Kaya nga, napakahalaga na tayo, kapag tayo nagsisimula ng pumunta sa church, amen, sa loob naman ng church, mahalaga sa atin na naa-attract natin yung mga nasa loob. Amen? Kumpara sa mga tao sa labas. Kasi kapag naman nasa loob ng church yung mga tao, 'di ba? Dito naman po dito kailangan yung mensahe natin is makaka-relate yung mga tao na nasa loob. Alam natin na makukuha natin attention nila at hindi lang basta, alam niyo yun, maitapon yung bawat sermon na ginawa, amen, ng mga pastor. Kasi naniniwala ako na ang Holy Spirit po, naghahayag siya ng salita na angkop sa mga tao sa araw na yon. Kasi kung ang salita ng Diyos ay inspirasyon po, ang salita ng Diyos ay nakapagpapabago. Amen? Naniniwala ako na bawat mananampalataya, there is conviction sa kanila. Amen? Na lagi nating hindi to basta scratch lang. Amen? Nandito yung develop ng whole new set ng bagong preaching sa mga panahon natin ngayon. Kaya naniniwala ako that there's conviction po sa pagpipreach natin, amen, na kung paanong si Jesus Christ nakakapag-attract sa crowd. Amen. Binibigyan din tayo ng pagkakataon ng Panginoon na ma-attract natin yung mga audience natin. Amen. So mahalaga po na ang first na pag-aaralan natin ngayon on how tayo magpipreach sa mga tao na unchurched. Excuse me po. Adapt your style to your audience. Number 1 po, adapt your style to your audience. Amen. So mahalaga po sa style ng isang preaching, amen, na ginagamit natin yung seeker service. Kung saan ito yung different style na nagagamit po para turuan yung mga believers. Amen. Yung style po ng communication, most ng mga church member ay ginagamit po nila yung counterproductive para maabot yung mga tao na unchurched. Amen. So kabaligtaran, kabaligtaran ng mga tao sa church people, sa unchurched people, yung ating mga ginagawa kasi gumagamit tayo ng mga strategy po na maakit, 'di ba? O mahila natin o makuha natin yung atensyon ng mga unchurched people kumpara po kasi yung attention ng mga church people nandun na kaya nga po sila nasa church Amen? Andun na yung kahit konti pa lang ang unawa niyan at pumunta yan sa church, 'di ba? Makukuha pa rin natin. Andun pa rin yung pagtuturo na sa mga believers.
kung paano tayong tinuturuan ng mga pastor natin through the book of the Bible, verse by verse, 'di ba? May pang-unawa sila na ang pagtuturo natin sa loob ng church is some ng churches is verse by verse po ang pag-aaral nila, no? Inaaral po yung buong churches. Mostly sa mga baptism po, ganun yung kanilang ginagawa. Amen. Yun namang leading ng Holy Spirit ng mga churches, kung ano yung kapahayagan ng Holy Spirit, yun yung binababa nila. So, iba-iba, no? Bawat churches, iba-iba. Kaya nga sabi natin, wala naman talagang perfect na church eh. Pero depende kasi sa tumatanggap kung paano natin tinatanggap yung salita ng Panginoong Diyos. So, yung sa Saddleback na church, no, ganun sila nag-grow. Amen? Sa verse by verse po na pinag-aaralan nila. Kaya nga, talaga po na it took time sa mga tao na tinuturuan para matuto po tayo. Amen. Tayo nga ang mga believers sa mga services na joinan po natin, tayo kahit sa online po, no, pag umaga sa spiritual mentoring, meron din tayong verse by verse, chapter by chapter po. Amen. So, yun kasi yung paraan ng exposition sa pagbi-build sa atin ng mga body of the Christ. And most of the things is nagwo-work talaga yan sa atin katulad na mga believers, 'di ba? Pag ina-accept natin yung authority ng Panginoon na nagpapahayag siya ng salita sa atin, andun yung word ng motivation ng Panginoon na natututunan natin sa scripture o sa salita ng Diyos. Paano naman yung mga unbeliever? 'Di ba? Na hindi na motivate sa study ng scripture o word of God. Hindi ako naniniwala na yung mga verse by verse na pagtuturo po through the book ng Bible ay hindi epektibo sa way ng evangelist, lalo na po sa mga unchurched people. Kasi word pa rin yun ni God. Amen. Naniniwala ako na hindi ang idea, hindi ang opinion natin ang nakakapagpabago sa mga tao kahit pa sila ay unchurched people. Naniniwala ako that there's power in the Word of God na nilalabas ng mga bibig natin. Amen. Kaya instead po na mag-start tayo sa common ground, katulad ng sinasabi po ni Paul sa atin, doon sa mga tao na pagan audience niya, at saka doon sa Areopagus sa mga Athens, di ba po? Instead na magbigin tayo sa Old Testament, dito po kinote niya yung kino-quote niya, nagko-quote siya ng mga own poet. Isang tagapagpahayag na nagko-quote siya ng poet to get the attention ng mga tao para ma-establish niya sa common ground. Amen? Pero tayo bilang mga mananampalataya, naniniwala po tayo na hindi naman natin kailangan na mag-quote eh. Sapat ang salita ng Diyos para makipag-communicate tayo sa mga tao. Amen? At even sa mga unchurched na mga tao, kasi alam naman natin na hindi kahit kailan natin mai-establish, amen, sa common ground, yung mga tao kung hindi natin gagamitin ang salita ng Diyos. Kapag salita lang nating sarili ang gagamitin natin, amen, hindi naman pwedeng maging pangako o panghawakan ng mga tao yung sinasabi lang ng bibig natin na pag-opinion natin, Bagkus, mas magandang pinanghahawakan kahit tayo po, mas magandang pinanghahawakan natin yung tunay na pangako ng Diyos. Bakit po? It is established. Established to. Walang sino man ang makapagbabago ng salita ng Panginoon. Amen? Established to. Totoo to. Diba? Hindi siya nagsisinungaling. At napatunayan niyang totoo ang lahat ng kanyang mga pangako. Kaya patuloy tayong mag-depend tayo, ang ating foundation lagi isa salita ng Panginoong Diyos. Maging grounded tayo. Katulad ng mga common na mga tao, kapag tayo ay nasasama sa mga unbeliever, katulad nila, kailangan din po nila ng mga salita na makapaghihil sa kanilang mga needs, sa mga sakit na nararanasan nila. Amen. Kasi they are also human being katulad natin. Hindi naman porke sinabi mananampalataya tayo, hindi tayo nasasaktan. Hindi porke sinabi na mananampalataya tayo, hindi natin nararanasan kung ano nararanasan nila. Alam natin that we are not exempted. Amen. Kaya nga,
hindi tayo pwedeng magsimula na kapag nasa unchurched tayong people, hindi tayo pwedeng magsimula agad sa text po o sa scripture kasi kailangan nating makuha din naman yung attention, 'di ba? Yun yung tinuturo ni pastor ng mga pastors natin na kailangan nating makuha yung kanilang mga pinagdadaanan, 'di ba? Kapag tayo ay evangelist na alam niyo, yung naglalakad tayo na may makakapagkwentuhan tayo, iba-iba kasing klase ng sitwasyon at kalagayan lahat ng mga evangelist na lumalabas, Hindi lahat katulad ng sila pastor, 'di ba? Kailangan tatayo sila sa isang pwesto, si Pastora Jesus at saka si pastor na mag-share sila ng scripture. Pero kapag katulad ng mga mission naman ng mga evangelist, 'di ba? Na tinatanong yung mga part na yon na na-invite talaga sila, na intentional na ini-invite sila, 'di ba? Kailangan ma-capture natin first yung kanilang mga attention. Katulad ng ginawa nila Pastor Carl sa Bicol, 'di ba? Kinapture nila yung attention ng mga tao. Pag nakikipag-interact sila, nakikipagkwentuhan sila, kamusta kay nanay, inaalam nila yung mga pinagdadaanan ng mga tao kasi totoo yun iba-ibang klase ng way talaga ng wisdom ang binibigay ng Diyos. Hindi ka pwedeng bagsak ng scripture. Amen. Depende po sa place kung nasan ka. Depende sa sitwasyon ng mga tao kung nasan ka. Amen? Kaya mahalaga na we have to capture their attention first para mag-move tayo dun sa truth of God, bago tayo mag-move dun sa truth ng Lord. Amen? Sa word niya. 'Di ba? Kapag may pinagdadaanan yung tao, 'di ba? Naintindihan ko po yung nararanasan niyo, Nay. Pero 'di ba ang pangako ng Panginoon sa atin, alam niyo 'yan, yung maipapasok niyo siya ng may diskarte. Alam niyo 'yan, meron kang way. May way na ibibigay si Lord kung paano mo mapapasok yung word of God na hindi ka agad nagsisimula sa topic kasi may mga tao na boring talaga sila pag ganun mo sila hinok. 'Di ba? Kaya dapat maano ka, alam mo yung parang nakikipagkwentuhan ka, ganun ka nagsisimula, yung topic na interested sila. Ikaw yung may bukas na tenga na makinig sa kanila or tanong yung gagamitin mo para ma-catch up mo sila na maupo sila sa tabi mo para makinig. Amen? So mahalaga po yun, hindi yung katulad na bagsak ka kaagad ng bagsak, maaano sila, maiinip. Amen? Kasi mga unchurched people sila Para sa atin kasi pag nakakarinig tayo ng salita, parang musika yun sa tenga natin. Pero iba sa mga unchurched people. Kaya by starting the topic, kailangan andun makuha mo yung interest nila. Kailangan ma-show mo sa kanila kung paano gumagana yung mga Bible verse sa mga buhay natin, kung paano natin ina-adapt, paano natin mag-grab yung attention nila, paano tayo mag-create ng interest, 'di ba, sa Bible. Most of the time, ako ang diskarte ko kasi istorya yung kinukuha ko sa Bible Alam mo, yung istorya na makaka-relate yung mga tao. Katulad nung pinuntahan ko yung biyenan ko, di ba? Kasi depende sa pinagdadaanan niya, yung kailangan kong kuhanin na storya sa Bible. Katulad ng biyenan ko lalaki, ang pinagdadaanan niya, nakakakita siya ng mga spirit, di ba? Mga spirit na hindi namin nakikita, pero nakikita niya. Amen? So, ang wisdom ng God sa akin doon is, ang pinahayag ko sa kanya is yung about kay Eva at Adan, di ba? Na binilinan sila ni Jesus, binilinan sila ng Panginoon na huwag kakainin ang puno ng buhay at ang puno ng karunungan. Amen? Pero, kahit alam ni God na nandun yung ahas, di ba? Kasi He is a all-knowing God. Alam ng Diyos na nandun yung ahas, pero hindi niya pinapansin yung ahas. Amen? Ganon din sa ating mga tao, sabi ko nga sa kanila. 'Di ba may mga bagay na hindi mo naman kailangan dapat pansinin yung kaaway Kaya lang naman nagpapapansin yung kaaway kasi pansin din tayo ng pansin. 'Di ba? Kahit alam ni God na may serpent doon, nandun yung ahas, hindi yun pinansin ni God. Inignore niya yon. Kahit nung pagdating ni God, na kinain na nila yung bunga, hindi naman hinahanap ni God yung ahas. Ahas, nasan ka? Hindi niya hinahanap. Ang hinahanap niya lang si Eva at Adan. Adan, 'di ba? Pinansin niya lang yung ahas nung kinurse niya na. Kahit basahin niyo po. Kasi bakit? Hindi naman kasi natin kailangan pansinin yung mga kaaway talaga. Kaya kung makikita ninyo, oo nga no Lord, nung kinurse na lang ni ahas, saka na lang niya pinansin. Nung pinarusahan niya na.
Amen. Kaya napakahalaga no, na maging matalino tayo. Kapag nagpapadistract tayo sa kalagayan, yes, maraming kaaway sa paligid natin. Maraming mga bagay na pwedeng ma-distract tayo, mag-delay tayo, 'di ba? Mapigilan tayo. Pero ang tanong, maging matalino kayo sa binibigyan niyo ng atensyon. Amen? Maging matalino tayo sa binibigyan natin ng panahon at oras. Sabi ko nga sa biyanan ko, Dad, you're wasting your time to talk to them. Even the Lord never wastes His time because our time is valuable. Napaka-valuable, napaka-value ng oras natin para kausapin yung mga taong hindi naman nakikita ng ibang tao. Instead of wasting talk to them to lead this house, why don't you talk to the Lord? 'Di ba? I-switch mo. Ako nga sa pabiyanan ko, i-switch mo yung bagay, Dad, na pwedeng mas maging worthy kaysa sa pansinin mo yung mga spirit na yan na hindi naman natin nakikita. Naniniwala ako, sabi ko sa kanya, na maraming espiritu sa mundong ito na hindi nakikita ng tao. But God, but Lord, but sabi ko nga, but Dad, sabi ko sa kanya, choose your time wisely. Don't spend time katulad ni Jesus na hindi siya nagbigay ng panahon sa kaaway. 'Di ba? Pinansin niya lang yung serpent nung pinarusahan niya na. Ganon din tayo. Because you know that the enemy is under your feet. Step on them. 'Di ba? Daanan mo lang sila. Apakan mo lang sila because that is their place. Being a child of God, that is only their place, Dad. 'Di ba? Ang place nila sa ilalim lang ng talampakan natin and that's the authority na binigay sa atin ni Jesus. Yes, you're right. 'Di ba? Alam niyo, na ipapasok ko, na isisingit ko yung word of God na all the enemy, evils, demon is under our feet. 'Di ba? Na isisingit mo siya sa conversation because they are unchurched. Hindi sila nagpupunta sa church mula pa noong pandemic. Amen? Kaya alam niyo po, no, yung way na mag-ano tayo ng passage, mag-speak tayo ng topic, na makokall yung type ng preaching, 'di ba, na ng attention nila. Depende sa sitwasyon kung nasan sila. Kasi makukuha mo yung attention nila kasi nakaka-relate sila na nandun sila. Andun sila. Parang sila ay nasa kwento na tinuturuan sila ng book. Amen? Ng topic ng Bible. Amen? Kaya napakahalaga that alam niyo yun, na isaalang-alang natin yung sitwasyon nila para mai-apply natin sa tao yung needs nila. Para ma-start natin sa mga tao yung kailangan nila na mag-move yung buhay nila through the situation, 'di ba? From the Bible na mag-manifest sa kanya. Kaya wag nating rejectin or wag nating i-criticize. Amen. Wag nating i-criticize yung kakayahan ng salita ng Diyos, 'di ba? Na para bang alam mo 'yun kasi para ka nagtitinda, 'di ba? Pag nagtitinda ka, binibuild mo yung tinda mo, 'di ba? Ganon din sa gospel. Wag nating gawing cheap yung gospel. Wag nating gawing cheap yung word of God. Amen? Kung meron tayong mas ma-clear na way possible na gagawin natin is, alam niyo yun, i-magnify natin yung power ng Word of God sa buhay ng mga tao para maramdaman nila yung kanilang needs na para ba tayong nagma-marketing, amen, na sinesell natin yung tool ng Word sa tao. Na maging clear sa kanila yung way kung saan andun mararamdaman nila sa part ng needs nila yung power ng word para mai-apply nila. Amen? Kasi kapag tayo ay nasa evangelist naman sa labas, sa mga unchurch, hindi naman natin masasabi yung meaning ng theology, i-explain mo pa yung theology, kung ano yung theology, hindi eh. Hindi natin magagamit lahat yun. Amen? Kaya nga napakahalaga, even the name ng Panginoon, revelation yun on how God meet. 'Di ba? Paano ma-meet ng Lord yung mga needs ng mga tao sa labas. Amen? Kaya nga yung testimony natin mahalaga. 'Di ba? Kaya nga yung history ni Jesus, napakahalaga po na alam natin. Amen? Kaya kapag tayo ay nasa labas, amen, magsimula tayo tanungin natin pangalan nila. Alam niyo yung gano'n, yung conversation na, what's your name? 'Di ba?
Kaya ano, yung gano'n tapos tsaka ka palang yung makikipagkuwentuhan ka, then magpapasok ka ng word, 'di ba? Ng word na ano na tsaka ka palang alamin mo muna yung sitwasyon nila, ng kalagayan nila, then mag-respond ka na andun yung revelation ng Panginoon Himself according sa time, place, situation, 'di ba? O karanasan nila or sitwasyon o circumstances ng mga tao na 'yon. Amen? Doon mo i-reveal. God will reveal Himself sa mga tao na yun according sa need nila nung oras na yun. Hayaan mong yung need ng miracle mula sa Panginoon ang mag-reveal sa'yo kung paano nila makikilala yung Jehovah Jireh, na ba, that I am your provider, sa mga needs nila, sa comfort nila, that the Lord will show Himself na magre-reveal ang Lord na He is the Jehovah Shalom, that I am your peace sa panahon na ikaw ay naguguluhan. 'Di ba? Doon mo makikilala yung name ni God. Amen? And sa panahon na kailangan nila ng salvation, na God itself magre-reveal siya that I am Jehovah Shidkenu, that I am your righteousness, 'di ba? Na hindi niya kailangan maging perpekto, hindi niya kailangan maging sapat, 'di ba? Hindi niya kailangan maging malinis muna bago lumapit sa Diyos. Bagkus yung pagmamahal ng Panginoon na maire-relate natin, yung mamimit nila sa panahon na ikaw ay kausap nila. Yung point ng need nila sa paghahayag mo ng salita, ang magbibigay ng revelation, mismo ang Diyos ang magtatouch sa puso nila. Amen? Not the theological sound na mag-a-approach ka para ma-introduce mo. Amen? Yung pangalan ng Panginoon. Bagkus, di ba, ma-meet mo yung need nila, di ba, through the situation, kung saang position sila nandoon. Amen? Kaya napakahalaga po that sa verse by verse ng Word of God, katulad ng mga kwento, 'di ba, na magbibigay sa kanila ng order para mag-grow sila. Amen? Katulad natin ng mga nasa loob ng church. Kasi ganun yung ginagawa sa atin ng mga pastor natin, 'di ba? Tinuturuan nila tayo ng verse by verse. Amen? Inaaral natin 'yon lalo na pag tayo ay nasa simula. Bakit? Kasi gusto ng mga pastor natin na makilala natin, 'di ba? At in that way, mabaybay natin yung word of God. Amen? Kasi marami din naman kahit nasa church na, mga tamad pa rin magbasa ng Bible eh. Kaya that is sometimes, I believe that is the strategy of our pastor na at the same time, mabaybay nila yung salita ng Diyos. So, ang preaching po, na nagbabago ng mga buhay, amen? O ang preaching na nagbibigay ng buhay o nagdadala ng buhay at katotohanan sa mga tao na nangangailangan, amen? Kailangan dito is andoon din po talaga yung application. Amen? Kaya nga, yung mga totoong nangangailangan ng salita ng Diyos, kapag na-meet sila ng Word of God, amen, makikita mo agad yung respond o yung application na kanilang naranasan. Kaya nga napakahalaga na tayo po ay hindi lang tayo natatapos sa beginning natin. Pagkos nagde-depend tayo, 'di ba, sa hinaharap, sa pag-asa. Amen, na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga kapag nakita natin yung totoong kahulugan, totoong kaligtasan, totoong important, 'di ba, nang binibring sa atin ng Diyos ang katotohanan ng salita niya, 'di ba? Magbibigay ito ng more importance sa atin para mag-share o maghayag, 'di ba, sa marami pang tao. Kasi ang God's truth at people needs, amen, kapag pinut together mo yan, application po ang magiging mensahe niyan sa beginning ng mga taong matatouch o maaabot ng salita ng Diyos. Amen? Kaya nga napakahalaga na tayo kung tayo tinawag na magpahayag ng salita ng Diyos, 'di ba? Kahit minsan lang natin makasama yung mga tao na 'yon, maihayag natin yung testimony natin, maihayag natin yung salita ng Diyos na kinakailangan ng mga tao in order for them to grow. 'Di ba? Na maging healthy sila. At that way, alam nyo, pag talagang natagpuan nila yung katotohanan ng salita, mismo sila maghahanap ng church. Hindi sila makukontento na yung narinig lang nila na salita mula sa'yo ay magiging sapat sa kanila. Amen? Kaya napakahalaga na
ma-edify tayo. Kasi 'pag tayong mga nasa loob ng church, tayo ay na-edify, tayo ay na-equip, sigurado po, we are the best evangelist, 'di ba? Na magiging bunga ng church natin. Kaya napakahalaga no na iposisyon natin yung sarili natin na hindi lang tayo nakatanggap ng salvation kundi tayo din yung gagamitin ng Panginoon para sa salvation ng ibang tao. Kaya tayo tinatawag na asin at ilaw sa mundong ito. Amen? Kaya napakahalaga ng binasa natin. Hindi naman natin kailangan gumamit ng masasamang salita. Amen? Hindi natin kailangan gumamit ng mga hurtful na salita para lang mawin natin ang isang soul. Amen? Yung needs nila, sa kwento nila, di ba, yun yung i-catch up mo. Kung gusto mong maging best evangelist ng Panginoong Diyos. Kaya nga, alam niyo po, no, kapag ikaw ay evangelist, do not worry about sa sasabihin ng mga pastor na parang, alam niyo yun, hindi ako against sa mga pastor. Pero most of the church ngayon, minamanipulate nila. What will we do? 'Di ba? Kung ang nagiging fire ng pagkaka-receive natin sa word of God sa church natin is fire para maglakad yung ating sandalyas ng kapayapaan, 'di ba? Inaihayag yung gospel sa labas ng church. Amen. Kaya that is the command of God. Command yun ni God, hindi command ni pastor. Kaya dinidisciple ang nasa loob, ini-equip ang nasa loob ng church to inspire by God yung mga tao na nasa labas. While you are learning, while you are rooted, kapag nagiging grounded ka sa Word of God, it will give fire in your bones. Sabi nga na kapag pinatahimik yung bibig mo, parang may apoy na hindi ka kayang patahimikin, lalo na kapag ang kapanawagan mo ay evangelist. Amen? Hindi ka pwedeng patahimikin. Amen? Talagang andun yung burden mo, nalalakad ka. Hindi ka magiging komportable kasi nag-grieve yung spirit na, 'di ba? What is the use ng pinag-aaralan natin sa church kung kikimkimin lang po natin yung mga natutunan natin? Hindi ba kaya tayo nag-aaral ng Disciple 101 to understand the meaning ng salvation, ng salita ng Diyos? 'Di ba? So kung kikip-kipin lang natin to, what's the use ng sinabi ng Lord sa Acts 1:8 na go and make disciple? 'Di ba? Magpunta kayo sa iba't ibang nation. Sa barangay ka pa lang pumupunta, nagagalit na yung pastor. Nagagalit na yung mga church. Why? Hindi ba 'yun ang layunin ng Diyos? Hindi ba 'yun ang purpose ng Diyos? Ang maihayag ang gospel. Wala ka pa sa ibang bansa, nasa barangay ka pa lang, nagagalit na yung church ninyo. Why? 'Di ba? Kaya what is the truly meaning, 'di ba? Kaya mahalaga na meron tayong understanding. Kaya nga sabi sa Bible, in everything, 'di ba? In everything, ask for understanding. Humingi tayo ng understanding sa Panginoon. Amen. At naniniwala ako that God will lead us. Kung tinawag ka na evangelist, 'di ba? Hindi ka pwedeng hindi mo gampanan ng pagiging evangelist. If we are predestined, mga kapatid, sa aya't sa gusto mo, gagawin mo ang pinapagawa ng Panginoong Diyos. Without reasoning, without complaining, lalakad ang iyong paa para sa good news. Amen? Kaya napakahalaga po na na tayo po ay nagkakaroon ng understanding sa pinapahayag ng Panginoon. Kaya purihin ng Panginoon, wag nating itago. Gawin nating accessible sa mga unbelievers. Kaya nga sabi ng Panginoon, paanong malalaman ng mga tao kung walang nagpapahayag? Paano makakarating sa kanila kung walang nagpapahayag? Kaya nga lahat ng fivefold ministry may kanya-kanyang trabaho. May nilaan ng Panginoon na kanya-kanyang trabaho. Mga kapatid, bakit nakarating sa atin ang salita ng Diyos? Dahil hindi tumigil yung mga apostol. Amen? Bakit nakarating sa atin ang bagong balita, ang magandang balita? Dahil may mga tao na nagpursige, 'di ba? Sa kabila ng mga kamatayan nila, may mga taong nakatanggap ng katotohanan kaya ipinahayag ang mabuting balita sa atin. Kaya
na hindi tayo nakatanggap para tumambay. Hindi tayo na nandito na lang tayo. Nag-aaral tayo para mas malalim nating maunawaan ang kapahayagan ng Panginoong Diyos. Amen? Ang isang kaluluwa ay napakalaking bagay sa Diyos, mga kapatid. Can you imagine? Iiwanan ng Panginoon ang 99 para iligtas ang isa. Gaano kahalaga sa Diyos ang isang kaluluwa? Kayang iwanan ng Panginoon ang 99 para hanapin ang isa. Paano nyo naa-attempt? Paano nyo naa-atim? Amen? Na mas pahalagahan yung sinasabi ng ibang tao, na mas mag-compromise sa sinasabi ng ibang tao kaysa sa sinasabi ng Diyos natin. Kung totoong Diyos siya sa inyo. Diyos siya sa atin. Amen? Go and make disciple. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. That is command. Hindi yun compromise. It is command na mula sa Panginoon natin, mula sa Diyos, mula sa salita, mula sa katotohanan. Hindi po yan kasinungalingan. Paano natin naaatim na pinapanood yung mga taong naliligaw ng landas? Paano mo maaatim na makita yung mga mahal mo sa buhay? Kung mananahimik lang yung mga bibig natin. Asan ang tunay na pagmamahal? Asan ang pag-asang tinanggap mo? Asan ang katotohanang ipinahayag sa'yo? Kung nakatikom ang mga bibig natin para sa mga taong napapahamak, at na kung hindi maririnig ang tinig natin sa lugar kung nasaan tayo, maibubulod sila sa kamatayan. Asan ang sinabi ng Panginoon sa atin sa Jude 1 na agawin ninyo ang mga tao nang papunta sa impyerno? Mga kapatid, it is not time to be quiet. Papalapit ang pagdating ng Panginoon. And be thankful, sabi ng ibang tao. Bakit hanggang ngayon? Sinasabi ninyo, darating na ang Diyos. Sabi sa Peter, kaya siya hindi dumarating dahil naghahangad pa siya na marami pang taong makarinig ng salita niya at katotohanan. Be thankful kasi wala pa si God. Kasi kung hindi, baka isa sa pamilya natin ang hindi pa nakarinig ng magandang balita. That's the reason why. It's all because of us. It's all because of our loved ones. It's all because, diba, hindi pa sila nakarinig ng magandang balita kaya wala pa si Jesus. It's all because of love of God. Na gusto niyang ikaw, nakakarinig ngayon, ay ipahayag, diba? Ang clarity, diba? Ang importansya ng katotohanan kung bakit tayo nabubuhay ngayon. Kung bakit intentional natin na inaalam ang katotohanan ng salita ng Diyos para sa mga taong nangangailangan. Para sa mga taong unchurched people. Para sa mga tao na hindi nagsisik sa God. Para sa mga taong wicked. Amen? It is command, mga kapatid, na maging inspirasyon sa atin. Hindi lang pinanganak si Jesus. Hindi lang siya namatay at nabuhay muli. There is a message. Kaya siya tinawag na good gospel. Kaya purihin po ang Panginoon. Next week po, i-topic natin, make the Bible accessible to unbelievers. Amen? So hanggang dun lang po tayo ngayong araw na to. Amen? Kung paanong adapt your style to your audience. I-adapt natin, no? Yakapin natin yung kanilang style, 'di ba? Para makuha natin yung kanilang attention. Amen. So napakahalaga nito, no? Napaka-interesting ng topic na to ngayon kasi dito po matututo tayo on how to catch up. Paano tayo magiging servant ni God na naka-align po tayo sa will ng Panginoon natin. And ito yung gusto ng Lord. Ito yung gusto ng Lord, to share the gospel. Amen? Purihin po ang Panginoon, and to God be the glory. Let's pray. Heavenly Father, we thank you. We glorify your name, Panginoon, and we honor you. Salamat, Panginoon, na tinuturuan mo kaming maging effective na evangelist, Panginoon, sa mga taong unchurched people. Lord, salamat na
na inuugat mo ang aming mga ugat, Panginoon, sa pundasyon, Ama, na Ikaw po ang nagbibigay ng kalakasan, Ikaw ang nag-i-equip, Ikaw ang nagsusuot sa amin, Panginoon, ng armor, Ama, upang makita namin ang kahalagahan ng mabuting balita, Panginoon, ng history ng ginawa mo, ng revelation, Panginoon, upang mamit namin yung mga tao na nangangailangan, Panginoon, ng iyong banal na salita, Ama, ng kaligtasan, Panginoon, na Ikaw, O Diyos, ang gumawa. Dahil sa work mo, Panginoon, dahil sa finished work mo, Panginoon, ang lahat ng ito ay available sa mga tao upang ilakad namin na may kapayapaan, upang ang mga bibig namin ay magpuri at maghayag ng katotohanan ng iyong salita, ng authority na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin bilang maging servant mo, taga-lingkod mo, Panginoon, na maghayag ng may kapayapaan sa aming mga sandalyas na lumalakad, Panginoon, nakalakip ang sinturon ng katotohanan, nasuot, Panginoon, ang righteousness na nagmumula sa iyo, Ama, na hindi namin makita ang aming mga sarili na makasalanan, kundi dinamitan mo kami, Panginoon, ng garment ng kalinisan, ng katwiran, katarungan, kapangyarihan na nagmumula sa iyong banal na salita, na maipahayag sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo at nasa kadiliman, Panginoon, bilang pakikipag-isa namin sa iyong banal na spirito, Ama. Hayaan mo na magpahayag ang aming mga labi kung paanong binigay mo, Panginoon, ang iyong salita at pinalunok kay Ezekiel, Panginoon. Mag-apoy din ang mga salitang ito sa aming mga bibig na magpahayag, Ama, na hindi kami nagko-compromise sa mga tao, sapagkat Ikaw ang aming Diyos, Ikaw ang pumili sa amin, Ikaw ang nagligtas sa amin, Ikaw ang nagturo sa amin, Ikaw ang nag-iingat sa amin, Ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa amin, Ikaw ang katotohanan, ang buhay at ang daan at kaluluwa na niligtas mo mula pa nang kami hindi isilang hanggang sa kasulukuyan, Ama, hanggang sa hinaharap. Ama, tunay nga, O Diyos, na maglalaho ang lahat ng bagay, ngunit ang iyong salita ay hindi mawawala, Panginoon. Hindi mawawala ng kapangyarihan ng iyong salita sapagkat ito'y established, Panginoon. At no one, Panginoon ko, ang aapak, Panginoon, sa iyong mga pangako, O Diyos, sapagkat Ikaw ay Panginoong dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya naman, Ama, salamat po, Panginoon, na dinedevelop mo, Panginoon, ang aming karunungan, ang aming skill, Panginoon, sa paghahayag ng mabuting balita, Panginoon, na maihayag pa sa iba't ibang dako ng mundo, Ama. Salamat po, O Diyos, sa katotohanan ng iyong salita sa gabing ito. Purihin ka, dakilang Diyos, sa pinakamataas na pagsamba. Patuloy mong basbasan ang bawat isa, Panginoon. Patuloy mong i-anoint ang mga labi ng bawat isa, Panginoon, mula sa buhay ni Kuya JB, Panginoon, sa buhay ni Kuya James, ni Ate Meds, ni Kuya Fred, ni Ate Billie Jean, ni Ate Joy, ni Tatay Yolando, ni Nanay Andrea, ni Ate Pabrin, Panginoon, hallelujah, ni Ate Jane, in Jesus' name, ni Ate Alma, ni Ate Cristita, ni Ate Therese, ni Ate Ann, in the mighty name of Jesus, ni Ate Billie Jean, oh God, Lord, ni Pastor Rodel, Panginoon, at ni Pastora Jesus sa Ama. Lord, we thank you, Father God, for the power, Panginoon, ng iyong mga banal na salita sa oras na to. Maraming salamat, Ama. Salamat po, Panginoon, for you are our provider. Thank you, Father God, for comforting us, and you're our peace and salvation, Ama. Hallelujah. Lord, thank you for you're the truth, oh God. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. Praise God. Ate Pabrin, pakimute po ng inyong microphone. Ayan, at bilang kanyang pinili upang ihayag ang magandang balita sa mga tao. Ayan, at maging ilaw at